Unang-una, ang Western medicine, usually pinag-aaralan niya ng how many years, no? And when it comes to that, at least mga 8 years, then another 3 to 5 years, minsan 3 to 8 years kapag ikaw magpa-practice ng specialty. Ang natural medicine, merong 4-year course sa Amerika, sa Australia, ako sa Australia, and then in Europe, na sinasabing it's only a 4-year course, which is natural medicine. Ibig sabihin, meron din palang pag-aaral na ganyan. Meron. Kailangan ba maging doktor ka muna bago ka hindi, mag-aaral ng natural medicine? No, hindi mo kailangan ganun. In fact, ang Harvard Medical School is already trying to infuse a little bit of this. Okay. Okay. So, nakita nila nga, kasi nga, malaking pagbabago o malaking natutulong sa pasyente. At pwede ng man natural na paraan. at pwede man panggamot. i-complement o i-combine As long as yung doktor ay alam kung paano yung gagawin. Kaya alam, minsan nakakalungkot na they just read something pagkatapos they claim to be as naturopathies. No? Hindi po dapat ganoon. Kaya I think sa Pilipinas, mga 4 o 5 lang kami, integrative or complementary medicine, na may training in Western medicine as well as in natural medicine. No? Paano naman yung mga nangihilot, albularyo? Ano ang kategorya naman nila? That's folk medicine tawag natin dyan. Okay. Traditional medicine. Tinatawag natin sila. Yun, may makukuha ka rin sa kanila. Meron, kasi most of these, yung mga hilot na ganyan, ay based also from Chinese medicine. Kamukha yung kung ikaw makakita ng albularyong talagang genuine, yung ginagamit nila ay pagpupulso. The same way na ginagamit sa Chinese medicine, pagpupulso. Ngayon, naging mechanical na yan. We have the natural executive check-up sa pagpupulso. Nakikita ko anong internal organ ang may diferensya. Right away, hindi yan nakikita ko anong sintomas. Kailangan tanongin yung pasyente kung ano nararamdaman. Pero doon sa natural medicine, ang organ mismo ang ating dinidirect kung ano. No? Kaya yun ang difference. Sa natural medicine, you treat according to the cause of the problem. Ibig sabihin, kung anong internal organ ang lamang loob ang may diferensya na nagbibigay ng sintomas. Sa Western medicine, kadalasan, it's what you call the symptomatic form treatment. Mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar, bibigyan natin lahat siya ng pampababa. Kaya minsan, pag nagpunta ang isang pasyente sa isang doktor, 3 kaagad ang gamit niyan. Binigyan pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood sugar, pampababa ng blood pressure. Pero minsan, alam mo ba, isang organ lang may diferensya niyan, which is the liver. Sa natural medicine, titreat mo lang, i-cleanse mo lang liver. Yung liver lang, ang linisin mo lang, so ma-answer na, masasagot na yung lahat ng mga problema ng kalusugan. Pag tumataas pang cholesterol, pag tumataas ang blood sugar, pag tumataas ang uric acid, chances are may problema tayo sa liver. Kaya maraming cases din na bakit kaya ganito, nagagamot na ako pampababa ng blood sugar, hindi pa rin bumababa ang blood sugar. Yung pala, may problema din siya sa liver, which is fatty liver, common sa mga diabetic patient. So kapag ito yung tinatawag nating recalcitrant, mahirap pababain ng blood sugar kasi hindi na didirect yung treatment niya for the liver. So yun ang difference. One main. Sa natural medicine, it's more of the causative form of treatment. Tinitreat mo kung anong internal organ may diferensya. Samantalang sa Western medicine, it's the symptomatic form of treatment. Isa yun. Pangalawa, sa natural medicine, marami tayong kinoconsider na hindi kinoconsider sa Western medicine. Particularly, init at lamig. Maraming cases ng sakit may kinalaman ng too much init at lamig sa ating katawan. Excess na lamig in particular. Dahil noon, wala namang refrigerator. Talagang ininom lang ordinary tubig nang galing sa banga. That's healthy, no? O kaya sa spring water. Pero ngayon, bata pa lang, inom ng tubig na malamig. Kasi may ref. May ref na. May water dispenser na pinalalamig din. At noon, hindi mo kailangan mag-ventilador kasi siguro environment din medyo malamig na. Makikita mo na yung mga suot ng mga saya nun, pagkakakapal, no? Hirap na hirap siguro sila maglaban nun at that time, no? Pero mahangin. Mahangin. Hindi sila yung naiinitan. Ngayon, init na init kasi tayo. Kaya may aircon, may ref, may talagang mag-aircon o electric fan, no? Ano naman yung obvious naman yan? When you come sa, sabihin natin sa mga schools, di ba? Dati, ang UST, malalaking eskwela, ang lalaki ng bintana. Pero ngayon, hindi na kaya yun. Talagang naka-aircon na po lahat. Wala nang panama yung mga malalaking bintana na yan. Kasi papasok din lang yung usok ng sasakyan. Alikabok. Isa yun. Kaya talaga nakasarado na ang lahat. Definitely. Pati yung kwarto natin sa bahay, di ba? Matutulog tayo, naka-aircon tayo. So you can see, ang laki ng difference talaga. Nagsama-sama na pagkain natin, environment natin, lahat yan talagang hindi nakakaganda sa ating kasalukuyang kalusugan. Pangatlo, sabihin natin, isa pala,
Sa natural medicine, kino-consider mo yung environment mo, particularly, kasi doon importante din yung sabihin natin may mga negative energy. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa ganun. Totoo, naniniwala ako dyan. Oo. Ito'y totoo. Kasi I used to work before with the PITA. Kami yung nag-organize ng Philippine Institute for Traditional Alternative Healthcare. Maraming nag-approach sa amin all about that, no? Pero we don't know what to do. Kasi talagang inirelay din natin sa mga albularyo. Assuming yung albularyo is straight, hindi siya yung gumagawa nun mismo. Yun ang difference, no? So, importante at this time na alamin in total, no? Kaya yan na ipapasok sa sinasabi natin sa natural medicine, it's physical, mental, emotional, and spiritual. Samantalang sa Western medicine, it's more of biological. Ibig sabihin yung physical well-being lang kinoconsider. Although may consideration din about the mental or emotional, no? Pero not as extremely na ginagawa na importante sa natural medicine. Napaka-importante yung part na yun. Kasi we're talking more here of energetics, no? Ang energy is true, particularly sa Western medicine. Sa Chinese medicine. Pero sa Western medicine, makikita mo yung energy. Ang nagpapatakbo ng ating puso na didiagnose yan to ECG ay energy. Kuryente yan eh. Ang ating utak ay EEG ang tawag natin. Ang muscles natin EMG, electromyography, no? Pero even then, it's more than that. Ang na-mention mo nga about chi, about ki, and iba-ibang terms, pero it's an energy na hindi nakikita. Okay. So, ang ngayon